Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, siguro po hindi nalingid sa inyong kaalaman, nasa balita na ho, isa ho sa mga veteranong broadcaster mamamahayag ang pumanaw, si Ginoong Mike Enriquez. Alam niyo po, nais ng Quiapo Church na magpaabot din ng pakikiramay sapagkat siya po ay isa sa mga deboto rin ng Nazareno, personal na kaibigan at isang deboto ng Poong Jesus Nazareno, si Ginoong Mike Enriquez. Tayo ay nagpapaabot ng ating pakikiramay at panalangin para sa kanya at kanyang pamilya. Marahil isa po sa mga tumatak sa atin sa kanya, hindi lang yung kanyang paraan ng pagbabalita, ay yung mga linyang pinasikat niya. Bukod sa hindi namin kayo tatantanan, isa ho sa mga laging inaabangan sa kanya at kung minsan ay binibiro sa kanya ay yung kanyang excuse me po. At isa po sa mga panayam sa kanya, tinanong siya kung paano nagsimula yon, bakit niya laging sinasabi yon. Matatandaan ho sa kanyang pagbabalita sa radyo, sa TV, nandun ho yung nauubos siya, nasasamid at sinasabing, excuse me po. Sabi niya, hindi yun pauso, hindi yun pa-cute lang. Yun ay tinuro ng aming magulang. Na kapag ikaw ay nauubo, nababahing, nasasamid, ang sinasabi mo, excuse me po. Ito ay tinuro sa kanya. Ito ay natutunan niya. Ito ay nakita niya. At mga kapatid, isa pong mahalagang paalala sa ating lahat na tayo ay mag-ingat sa mga ipinapakita at ipinaririnig natin, lalong-lalo na sa mga nakababata sa atin. Lalong-lalo na sa mga mas mababa sa atin, lalong-lalo na sa mga pinaglilingkuran at pinamamahalaan natin. Kaya sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Anong sabi niya? Huwag niyo pong kalilimutan, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagtrabaho at naghirap araw at gabi. Kasabay ng pangangaral namin sa inyo ng mabuting balita, kami mismo
Araw-gabi ay nagpagal, nagtrabaho, naghirap kami para hindi kami maging pabigat sa inyo. Napakagandang paalala. Kasabay ng aming pagtuturo sa inyo ng mabuting balita ay ang aming pagsisikap na gumawa ng mabuting halimbawa. Kaya nga sa ating ebanghelyo, napakabigat ng binitawang salita ni Kristo sa mga eskriba at pariseyo. Kung matatandaan ho ninyo, mga nagdaang araw, sinabi ni Kristo, itong mga eskriba, pariseyo, alam nila ang tinuturo nila, alam nila ang batas, mga taong may pinag-aralan ito. Kaya sundin ninyo ang tinuturo nila. Pakinggan ninyo ang tinuturo nila. Pero nung sabi ni Kristo, huwag ninyong gagayahin ang ginagawa nila. Bakit? Sapagkat taliwas, kabaligtaran ng kanilang tinuturo ang kanilang ginagawa. At sa pagkakataong ito, hindi na napigil ni Kristo at tinawag na silang mga mapagpaimbabaw. Gusto niyo mas malupit pa? Mga ipokrito kayo. Pakitang tao lamang kayo. Para kayong mga puntod. Puting-puti ang labas. Ang ganda-ganda ng panlabas. Pero ang laman ng inyong kalooban ay mga kalansay, ay bulok. Kaya nga ito'y magandang paalala sa ating lahat na tayo ay kikilalanin ng Diyos, pararangalan tayo ng ibang tao, hindi lang sa mga totoo at magandang sinasabi natin, higit sa lahat, sa mga mabubuti at tamang ginagawa natin. Hindi po masama na maganda ka magsalita. Marami kang alam na lengguwahe, bokabularyo. Marami kang alam na katalinuhan. Hindi masama yun. Pero ang paalala ni Kristo, pagdating ng araw, hahatulan, susukatin tayo. Hindi lamang sa dami ng bokabularyo mo, sa tamis at ganda ng mga sinasabi mo, higit sa lahat, sa katapatan ng ginagawa mo. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, ang buhay hindi lamang po paramihan ng mga natututunan at nalalaman. Hindi pataasan ng mga naaabot at nararating sa buhay. Lagi nating tatandaan, bilang mga Kristiyano, nabubuhay tayo, hindi lamang sa pakikinig, pagbabasa, pagkabisado ng mabuting balita, higit sa lahat, sa araw-araw na pagsisikap natin na isabuhay at gawin sa totoong buhay ang mabuting balita.